Anong part ng colostomy? Sigmoid ba? Sigmoid. Sigmoid. Ito? Ileostomy. Sabi ko sa inyo, remember the ileostomy, it's right lower quadrant. Okay? So, dito sa rubrics natin, may safety precautions. So, sabi ko sa inyo, kahit mabanggit nyo yung dalawang o tatlong safety precautions, okay na yun. So, kailangan banggitin tatlo, ha? Okay. Then, step 1, perform hand hygiene. Again, this is sterile ba o non-sterile? Non-sterile. Non-sterile, okay. So, hand hygiene, gather supplies. Supplies na kailangan nyo, it's okay lang sa akin kung clean gloves, bandage, scissors, and then cotton balls, dry. Tapos may water lang kayo sa tabi. Okay, and then syempre your colostomy. 1 piece or 2 piece will do. Ito yung 2 piece nga. Yung last time, tinuro sa inyo. Siya. Okay. And then, gather supplies. Identify the patient. So, patient identifiers. Usually, ang ginagamit po natin na patient identifiers is the patient name and birthday. Okay. Encourage the patient to participate as much as possible. Then observe and assist patient as they complete the procedure. So, sasabihin din sa patient kung paano yung gagawin nyo para aware siya sa ginagawa nyo. And then, at the same time, help teach nyo din siya. Kasi nga sabi ko sa inyo, this colostomy, hanggang paglabas ng patient, meron siya. So, kailangan matuto din siya kung paano magpalit sa sarili niya or sa kamag-anak niya. Turuan din natin. Okay? Then, create privacy. Alam niyo na yan. Then, place waterproof pad under the pouch. So, usually underpad yung ginagamit dyan. Ilalagay lang dito sa gilid. So, kahit sabihin nyo lang to, assuming na meron tayong underpad. So, then, apply gloves. Sample, your gloves. Ito pala yung sinasabi ko sa inyong clip. Ito yung usually talagang ginagamit kasi. So, pagkabit niyan, nakaganda lang siya. Tapos, iikot nyo. Sige. Yan. Para hindi siya mag-leak. Kasi kung sakali, sabi nga natin, tuwing kailan natin siya pinapalitan? 3 to 5 days. 3 to 5 days. Pero kung sakaling ang may dumi si patient, ito lang yung tatanggalin nyo. Siritan pa. Ikot nyo lang ulit. Tapos i-delay nyo siya. Dito. Yan. Yummy. Okay? So, ito yung clip na nawala last time. Totoo talaga. Yung red time natin, lalagyan natin ang laman sa loob. Ano talaga ba? Joke lang. Baka yun sa totoo, umiyak kayo. Baho niyan. Hindi totoo, mabaho siya guys. Sobrang baho niya. Na hit and run, tapos nag-necrotoy sa talaga sobrang baho, ilang days na wala nag-asikaso. Sabi niya, Mabaho kasi talaga siya. sabi, ma'am, asikasuhin natin. Nung inasikasuhin namin, hindi kami mga kagroup nandun, siya wala. Oh. Baka kayo, ganun din. Okay. Yeah. Wala pa nga, nag-yak na eh. So, apply gloves, remove the ostomy bag, and measure the empty contents, and place the old pouching in garbage bag. So, kung 1 piece po yung gamit nyo, you should drain the bag. Paano yung siya i-drain? So, eto, yung ginawa ko kanina, i-drain nyo siyang ganon. For example, yan, i-drain nyo siya ulit. Ng ganyan. Pero kung 2 piece yung gamit nyo, pwede nyo siyang tanggalin na lang. Tatanggalin nyo na lang siya sa pinaka-plunge niya. Siran. Going towards the stop. Yan. So, pwedeng ito na yung i-measure nyo kasi tatapon nyo na din naman to at magpapalit na kayo. Pero kung hindi kayo magpapalit, dito din kayo mag-drain.
Okay? Pero kung one piece nga yung gamit nyo sa red dem natin, Magasan lang nila. Binalik din. mahal kasi talaga to, ma'am. Inigasan. Actually, sanay ako magpalit nito kasi nga yung lolong sa ko ay nakaganyan. So, ayun. And then remove the flange by gently pulling it towards the stoma and support the skin with your other hand. Paano kayo magtanggal ng adhesive? Binabasa. Alcohol? Paano Pag micropore, binabasa nyo lahat? Hindi po. Yung gilid dapat. Okay, pag magtatanggal kayo ng flange, supposed to be cotton balls and then water. Pag tatanggalin nyo, gilid-gilid lang. Habang pinupul nyo, pinapress down nyo yung skin ng patient para hindi siya malalong masakit. Ganon din gawin nyo kapag naka-IBC patient. Lalo na pag mabalahibo. Okay? Ganun po yung technique nun. Kahit water lang. May micropore na masyadong makapit. Hindi ko Sayang. So, tatanggalin nyo siya. Kaya na lang natin. Ganyan. I-press down si skin. And then, pag natanggal na, sabi dito, clean the stoma gently by wiping with warm water and do not use soap. Okay? Kasi mai-irritate si stoma. Okay? So, another cotton balls with water. Around the stoma lang po tayo naglilinis. Hindi yung pinaka-stoma. Around the stoma lang. Sipag eh. Okay? So, pag i-clean lang natin yan, yung area, and then assess the stoma and peristomal skin. Ano yung good characteristic ng stoma? Pinkish. Pinkish and Moist. and then Shiny. shiny and moist. Okay. Kapag color gray, purple, anong dapat gawin? Notify the physician. Bakit? Anong pwedeng mangyari? Anong Infection. Cirrhotic ba? Bad circulation or cyanotic na. Cyanotic. Pangit nga yung circulation dun sa pinaka-stoma. Tandaan nyo na, tatanong kami every kailangan din sa may rationale. So, measure the stoma diameter using the measuring guide and tracing and cut out the stoma hole. So, assuming nga na meron tayong pangsukat, and then this is the stoma. For example, yan, ilang diameters dapat? Sabi ko? 2. At least 2. At least 2. So, gugupitin nyo siya. Ano malalim yan? Kasi tatapilin na yun. So, yan. Nursing is an art. May purpose nga talaga yun. Pero yung iba walang ano eh. Walang guide. Ano siya ba? Sakto lang. Mas ang kakatahan. Wala na sa biko. Tawagin ko pa window. Nasa baba. So, ito. So, ganyan. And then, cut out. Trace the diameter using measuring guide. Cut out the landmarking. Then, prepare the skin and apply accessory products as required or according to agency policy. So sabi ko nga sa inyo, minsan may gumagamit ng adhesive paste. So yung adhesive paste is pinupunas lang sa gilid para mas madikit po si flange dun sa skin ng patient. So assuming na nagpahid tayo ng adhesive tape. Adhesive paste, sorry. Then remove the inner backing. So tanggalin niyo na to. So remove the inner backing and apply the flange over the stoma. Leave the border tip on and apply pressure. Hold in place
for 1 minute to warm the flange and to melt the patient body and then remove the outer border. Okay. Backing and press gently to create Nice. seal. Touch. So, you should ipe-place nyo muna siya dito. Since kasi, kung makikita nyo yung flange natin, it's parang ano siya, nakalimutan ko tawag dito. Para siyang, nakakita na kayo yung mga tegaderm. Nag-ano siya, na para siyang malambot. And then malamig. So kailangan i-place niyo muna siya para maka-adapt dun sa ano, sa skin temperature ng patient. Bakit? Kapag kasing hindi po pag malamig natin nilagay, anong mangyayari? Anong mangyayari? Pwede mag-contract actually. So yun. So i-apply lang natin for 1 minute para ma-adapt lang yung skin and then saka po natin tatanggalin si tape. 1 to 2 minutes, sir. Wala tayong face. Parang walang tigit. Walang tigit. Okay. And then apply the ostomy bag and attach clip to the bottom of the bag. So nakahiwalay ito. Okay. And then apply. Yung iba-iba yung ganito nila ha. Lalo na sa one piece. Iba yun. So, ganun lang paglagay. Yan. Yan lang. And then clean up supplies and place patient in a comfortable position, remove garbage from the patient room, then hand hygiene, then document. So ganun lang po. Okay?